isinampa ng abogadong si Andre De Jesus. Ah. Para sa abogado, ang di umano'y pagsuko ng Marcos administration kay dating Pangulong Duterte sa ICC, ang sinasabing paggamit ito ng illegal na droga, ang failure ng Pangulo na i-veto yung mga unprogrammed funds mula 2023 hanggang 2026 at pagtanggap ng kickback sa budget insertions at Alam niyo mga kababayan, ang tawag dito, kaya malabong umusad dyan, yung mga kidnapping issue na yan, paggamit ng ipinagbabawal na bato, pagbeto dyan sa program, at yung mga iba pa na aligasyon po nila na sangkot sa mga anomalyang flood control, wala pong katotohanan yan mga kababayan. Kasi unang-una, kung mapapansin po ninyo, kung ang presidente ay sangkot sa mga anomalyang flood control, paano po niya pa iimbestigahan? Diba? Paano niya pa iimbestigahan itong mga anomalyang flood control? Di dapat hindi niya na itinuloy yan na paimbestigahan kung siya ay tatamaan din yan. Ang problema kasi mga kababayan, mismong ang presidente ang nagpaimbestiga po niyan. Kaya nga ako nagtataka kung bakit yung iba, isinasangkot ninyo ang presidente dito, alam naman ng taong bayan kung sino talaga yung mga sangkot at nakinabang sa pera ng mamamayang Pilipino at alam din ng taong bayan kung sino ang karapat-dapat sumalang sa impeachment na hindi maipaliwanag kung saan dinala yung pera ng taong bayan. Anyway, tuloy pa natin. ghost projects ng pamahalaan ang mga dahilan kung bakit nag-commit ito ng graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Na-transmit ng reklamo sa opisina ni House Speaker Bogie Dino Miyerkules. Ang dalawa pang reklamo, tinangkang ihain ng Webes. Ang isa, inendorso ng Makabayan Bloc. Ang dahilan, si PBBM daw ang mastermind sa systematic and large-scale plunder of public funds sa pamamagitan ng presidential at congressional allocations sa national budget para sa pet. Hindi ako naniniwala dyan mga kababayan. Posible, baka si Chis Escudero pa nga ang maging ano dyan. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, in my personal opinion, kung ang presidente ay idadawit nila dyan, marami mga kababayan Pilipino po natin na magagalit dyan. Kasi parang ang dating pinagtutulong-tulungan nila ang presidente para mawala sa pwesto at maabsuelto yung mga posibleng makulong sa mga susunod na linggo, mga susunod na buwan. Diba? Lalo na't patinde ng patinde ang investigasyon dito po sa mga anomalyang flood control at kahit sino po talaga ay pipwedeng tamaan. Projects nila. Ang isa naman, isinampa ng mga kaalyado ng mga Duterte sa pangunguna ni dating Ilocos Governor Shavit Singson. Pero ang mga reklamong ito hindi tinanggap ng Office of the Secretary General dahil nasa abroad noon si House Secgen Cheloy Garafil. Batay sa panuntunan ng Kamara sa impeachment proceedings, ang isang verified complaint ay kailangan ma-file sa Office of the Secretary General. Pero hindi sinasabi doon na kailangang personal na tanggapin ito ng Secretary General. Tama. Bagay na maaari maging punto ng debate na naman sa plenaryo ng Kongreso. May point Ayon din sa to. Makabayan Bloc, babalik sila sa Kamara sa Lunes para ma-reiterate ang kanilang paninindigang deemed as file na ang kanilang reklamo laban sa Pangulo. Inaasahan ding makakabalik na sa bansa si Secgen Garafil at papasok na sa Lunes at doon magbibigyan ng linaw ang naging aksyon ng kanyang opisina sa ikalawa at ikatlong complaints. Pero bakit nga ba nagkukumahog ngayon ng huling dalawang complainant na tanggapin ng kanilang reklamong impeachment? May hinala kasi silang maaaring taktika ito ng mga Hindi, talaga naman. Eto mga kababayan na, in my personal opinion, dapat po talaga mga kababayan yung dalawang huling impeachment, dapat i-block na po yun. Ano po para sa akin mga kababayan? At ang pagtuunan ng pansin, nung Committee in Justice dyan po sa Kamara de Representantes, ay yung unang ipinal na impeachment kasi yun po talaga ang pasok na pasok mga kababayan. Kasi sa totoo lang, ang presidente hindi naman po umiiwas dyan eh. Kasi maliwanag naman po yung sinasabi ng ating mahal na Pangulo na ano yan, karapatan nilang mag-file ng impeachment kung gusto nila. Karapatan nila yan at hindi po yan pipigilan ng gobyerno ni PBBM. Hindi naman kasi yung gobyerno ni PBBM katulad ng gobyerno ni Digong na kapag may ganyan, hinaharang na po agad. Wag lang ma-impeach etong si Digong. Sa presidente, wala siyang pakialam dyan. Kung umusad man yan, wala siyang pakialam dyan. Haharapin niya yan kasi wala naman siyang itinatago at wala naman po siyang kasalanan. At alam po niya yan sa kanyang sarili. So ngayon, kaya naguhumahog etong dalawang complainant, para nga mga kababayan maipasok
yung kanilang complaint dahil ang paniniwala nila pwedeng i-block yan. Aliado ng Pangulo sa Kongreso na harangin ang iba pang mga reklamong impeachment para ma-trigger ang one-year bar dahil naniniwala sila na maaaring mahina ang unang impeachment complaint na naisampa laban sa Pangulo. Kaya lumabas din yung mga haka-hakang pakawala di umano ng palasyo. Itong si Attorney De Jesus, bagay na itinanggi na ng abogado. Crucial ang araw ng Lunes, January 26. Doon natin malalaman kung ang unang impeachment complaint ba ay naisama na sa order of business ng sesyon sa Kamara. Kung nasa order of business na ito, ibig sabihin, i-refer ng impeachment complaint sa Committee on Justice. Ito na yung magiging simula ng one-year bar rule sa impeachment ng Pangulo batay sa ruling ng Korte Suprema. Ibig sabihin, wala nang iba pang impeachment complaint ang maaaring isampa o i-entertain ng Kamara laban sa Pangulo sa loob ng isang taon. Ibig sabihin din, baliwala na yung ikalawa at ikatlong reklamong isinampa noong Webex. Pero ayon sa Makabayan Bloc, hindi sila papayag. At kung kakailanganin raw, iaangat nila sa Korte Suprema ang usapin. Sa huli, ang impeachment bukod sa pagiging isang constitutional process ay isang political process. Bilang ang pinag-uusapan dito, kung ang mayorya ay kaalyado ng Pangulo sa Kamara, may aasahan bang pag-usad sa impeachment complaint? Maging ito man ay ang una, pangalawa o pangatlong reklamo pa. Ayan mga kababayan para sa akin kung titingnan po natin, mukhang malabo po talaga yung impeachment na yan laban po kay Presidente. Kung umusad man yan, maliwanag din naman na haharapin po yan ni PBBM at hindi naman po niya haharangin yan. Dahil nga, maliwanag yung sinasabi ng ating mahal na Presidente na karapatan ng kahit na sino mga kababayan ang tawag dito, ang mag-file ng impeachment laban po sa Presidente. Karapatan ng kahit na sino yan kung hindi sila satisfied. Pero para sa akin mga kababayan, malabo pong umusad yan. Lalo na at ang presidente po natin ay alam nating nagtatrabaho ng maayos at ginagampanan ang kanyang mandato bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. O sabi ni Josie Campana, ang punto ng boses mo, ang punto ng boses mo, pakinggan mo po masakit sa tenga. Baka ikaw lang yun nasasaktan. Baka ikaw lang yun nasasaktan. Kasi si Digong hanggang ngayon nakakulong pa rin sa dahig. Baka ikaw lang yun nasasaktan. At syempre, may impeach si Sara Duterte. Magkakaroon ng impeachment trial si Sara at malaki ang posibilidad na baka ma-impeach. Kung hindi naman ma-impeach, baka makulong po mga kababayan sa kasong plunder. So, masakit talaga. Masakit talagang pakinggan yung pinupunto natin ngayon na anytime. Wala kang